Marahil kayo nagtataka dahil napakaikli yung pananalita ko noong nakaraan. Aking pinutuloy yung part 2, yung snippet 2, upang magkaroon kayo ng benefit of doubt. Mahirap kasi yung isusubo na lang lahat sa inyo, lalo na't nag-iisa lang ako nakikipaglaban. Para wag kayong, kasi yung mga ganyang pag-uugali parang kitiyan na pag dumating yung inahin o yung ama na may dalang uod, ngangangan na lang yung kiti, isusubo na lang sa kanila. Kasi kung ganyan, hindi kayo mag-iisip, madali kayong mabudol niyan madali kayong maniwala. Doon sa mga sinasabi ng kalaban. Palibhasa, ang mga Marcos maraming troll na bayaran, mga vlogger, mga media. At kung paulit-ulit na sinasabi yan, ay bandang huli, yun na ang paniniwalaan nyo. Kaya gusto ko, yung kayo mismo ang mag-isip naman para hindi kayo mabudol. Ang pinanggagalingan ng pondo mula sa mga hulog ng third world countries, bagamat kontrolado ito, ay maaaring masabi natin sa China na pupuntang hulog na ito, sapagkat ito ay nakalagak sa Hong Kong Shanghai Bank. Ang pinanggagalingan naman ng pondo ng IMF mula naman sa hulog ng mga developing countries. Ngunit ang G40 sa makatwid, yung mga developed na bansa, ay hindi sila nagbabayad ng interest. Kundi kung magkano lang yung sinanlaan nila kuno, zero interest nga yun lang ang paghahati-hati na para bayaran. Kaya nakikinabang sila ng gusto. Mantaki mo, yung kung 2% sa kada taon, malaking bagay na rin yun kung malaki ang sinanglaan mo. Maliban doon sa G5, ang hulog nila nakabatay sa halaga ng treasury bond at hindi kasali sa pinahiram ni Marcos. Si Marcos naghahanap ng kakampiyan. Kung ganun, ang hulog ng G40 ay napapasa 1 MDB na ang daloy ng pananalapi dadaan sa MAS-GSR. Kung kaya ang MDB siya ang sovereign wealth ng Pilipinas at hindi ng Malaysia. Kaya masasabing network ni PBM ay ang network ni yung bangag, yung kuting, ay maaaring umabot ng kwadrilyon. Kaya nga, yung ninanakaw ni Najib at saka ni Jolo bilyon dolyar kung tutusin, barya lang yan Ngunit ang dami account ay hindi niya pag-aari yan. Kaya ang dami dito ay yung pag-aari ng mga inheritance na nakasaad doon sa Herb Documenti Philippinen. At yan, dahil yung umbrella na yan, yung Bedford na yan, yan ang gagamitin sa kanyan ay itong Bedford, ito yung kwan dito, yung sa One Malaysian Investment Fund. Pero yung Divine Wealth for Humanity, dahil babae yung kwan na yan, ang kwan dyan, yung si Irene. Dahil babae si kwan si Diana kailangan babae din yung kwan. Kaya liniligaw tayo. At nakabatay ang Divine Wealth ay nakabatay sa gold edition at saka silver edition. Ngunit ang gold edition ay siya nakalagak sa UBS. Kaya nga pinalitan ni Marcos ang Central Bank of the Philippines ng Philippine National Bank upang maigalaw niya ang mga gold edition doon. May alis niya. At yun ang diniposit niya sa UBS. Kaya walang ginto sa UBS. Ngunit
Paano naman yung mga silver edition at bukod sa mga angkat na treasury bond? Yan, kung pag-aaralan ninyo, matutumbok natin yan. Maliwanag na ang mga kayamanan na yan, yung sovereign wealth at saka divine wealth, ay siyang pag-aari ng master account holder. At ang kanyang account ay 7257. Ngayon, gumawa tayo sa Vietnam War. Sa laki ng pabor, ang ipinagkaloob ni Marcos sa Amerika ay naging sunod-sunuran nito. Kaya sumausaw ang Amerika sa Vietnam War. Kasi colony ng kanyan noon yung South, colony ng France yan. Yung North, talagang sa komunista yan. Sila ang nag-aaway noon dyan. At ang katwiran ni Lyndon Johnson noong taon 1964 ito, na siyang Pangulo noon ng Amerika. Ayaw niya lumaganap ang komunista sa Asia sapagkat ito'y makakaapekto sa kanilang sariling ekonomiya. Ang South Vietnam ay dating kaalyado ng France. Bakit hindi na lang tinulungan ng Amerika ang France sa pagkikipaglaban? Bakit umurong ang France? Yan ang isang katanungan kung bakit binigyan ni Marcos din ng yung halagang 12,000 toneladang ginto na treasury bond. Yung group of 5 na yan. At hindi napapansin ng sangkatauhan na ang gawain ng Amerika ay defensive lamang. Hindi siya sumusugod sa kabila ng demarcation line. Dapat tinapos na niya lahat yan. Pero defensive lang ang ginagawa niya eh. Parang kwan lang eh. Pero ang kwan yan, ang ginawa ng Amerika, yung para makita ng mga Vietnamese, yung mga Vietcong, yung kanilang produkto. Kasi namimigay din sila eh sa mga kwan sa Vietnam eh. Yun ang pakay nila dyan, yung mga produkto nila para ipalaganap. Kaya nga, ang nakakapagtaka dyan, isang superpower, matatalo lang ng mga Vietcong. Pagpalagay mo, katulad din sa mga Vietnam War noon, na tumulong din ng China. Kaya sumuko ang superpower sa pipitsuging kalaban. Makabago ang mga armas nila. Kaya yan, senaryo lang yan. May kinalaman kaya si Chua Chile na sinasabi nilang ang codename niya ay TBM. Sapagkat may mga secret plan si Marcos sa mga Vietcong. Kaya hindi dinamay ang mga Pilpkag. Napatunayan yan ng gobyerno ng South Vietnam. Ang pagpapadala ng Pilkag sa Vietnam ay may kapalit na foreign aid. Pero wala nababalita kung magkano yung ikinwan ng foreign aid ng Amerika. Pero yan, lahat yan ay para masabi na yung mga treasury na note na ipinalit ni Marcos doon, yun ang pinalabas nilang foreign aid. At yan, yung mga treasury bond na yan, hindi kasama sa budget ng Amerika. At ito, yung mga kwan na yan, yung foreign aid na yan, ay inilagak nila doon sa PNB New York na siya naging piggy bank ni Imelda.
Kaya nung matalo ang nung matalo ang Vietnamese, doon lang tayo nagkaroon ng barko eh. Oh, nung panahon ni Marcos. Yan, upang tanggapin yung mga Vietnamese na yan. Yung mga yung mga nakasakay sa barko, yung naiwan, di bahala na sila sa buhay nila. Yan ang katwiran yan. Kaya yung na yan, nung tanggapin yung mga Vietnamese dito, bilang kapalit yan, ay mga mahigit na 20 yata na barko yun. Mga pinaglumaan. Oh. Nung panahon ni Marcos, maraming transaksyon na naganap gamit ang mga treasury bond. At ginagamit, ang madalas gamitin lang ng hindi yung Dear Mr. President, yung pamagat, yung niya, heading niya, hindi ganon, kundi sir lang ang ginagamit para maiiwas. Noong 1978, may isang sulat mula kay Andres Hineto Jr. naka-address kay Marcos. Yan na nga yung sinabi niyang ginamit lang niya, sir. Ito ay sumasangguni sa isang kumpanyang PESCO na humihingi ng pabor sa kanila upang mapasa kanila yung mga proyektong hydroelectric plant doon sa Iligan, kung tawagin nila Agos. Sapagkat ang PESCO ay nirekomenda ng mga kaibigan nila doon sa Tokyo. At itong na ito, kasi nung matapos ang gera, ay nung makaupo na si Marcos, ginawa niyang si Benedicto, Roberto Benedicto, na ambassador sa Japan. Kaya nung yan doon sa PESCO, tinanggap, pero ang PESCO ay nagsuhol kay Marcos ng $5 million at idiniposito ito sa Aggenet account. At ang sulat ay tinugunan ni Jeronimo Velasco ng Philippine Energy Minister. Kung tutusin, ang halaga ng Iligan noon, yung hydro plant diyan ay 35.5 million. O gaano kalaki yung napunta kay Marcos na kickback? $5 million. Pero nakakapagtaka yan eh. Kaduda-duda yan. Ngunit ang pagbabayad ay hindi na ito, kasi yan uutang sa World Bank. Ngayon, pag inapprove ng World Bank yan, at saka magre-release ng pera. Ngunit ang pagbabayad na ito ay hindi na mapupunta sa World Bank, kundi papupunta na sa bulsa nila. Kasi ikaw ang may-ari ng treasury bond eh. O, ikaw din ang may-ari ng World Bank. Madalas nilang sinasabi yan. Kay Karen Hughes, hindi ba ganyan ang sinasabi? Pagkatapos, kaya sila ang yumayaman, ang Pilipino naghihirap. Kaya, upang na ito, itutuloy na nila yung bayad na sa Aggenet account na nandoon sa Hong Kong yan. Kung tawagin nata nila yan, ang pangalan ng na yan? Yung Wenlong kalimutan ko na yung bangko na yan eh.
yung Wenlong sa Hong Kong eh. At ang mga kasabwat dito ay yung Sakay Industries at saka yung Toyo Yoshio Kotake. Kaya napaka-kwan yan eh. Yung kwan na yan, doon naiipon yung mga account na yon. Kaya maaaring masabi na mga dami account yon ng mga Marcos. I-rewind natin yung pangyayari noong 1965. No, naging Pangulo si Marcos at iniluklok niya ito nga si Roberto Benedicto na kanyang kabrad sa fraternity na maging ambassador sa Japan. At dahil siya naging ambassador, nagkaroon siya ng maraming koneksyon, maging kay Marcos. Dito nakuha niya ang 550 million war damage na ikinuha naman ni Hineto Jr. Idiniposito niya. Yun ang siyang ginamit para sa kanyang sariling kapakanan. Ginamit naman ni Benedicto ang kanyang influensya upang magsiayos ng mga joint venture operation sa pagitan nila at sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ito nga kay Marcos. Bago bumisita yung emperor ng Japan dito, ay rinatify nila, isinusog nila yung Treaty of Amity ng Commerce Navigation. Ito nga yung Prime Minister ni si Tanaka. At nagbigay pugay sa Japan na most favored nation. Ngunit ang pakay ay upang hanapin ang ilang treasury bond na ilinagak nila dito sa Pilipinas. Kasi nung yung mga naunang treasury bond, dinala nila dito. Kaya ito noon, ang tawag nila dito sa Pilipinas noon, Little Tokyo, lalo na dito sa Luzon. Pero yan, hindi na nila makita dahil yung mga nagbaon niya maaari namatay na sa gera eh. Pero yan ang talagang hinahanap nila. Kaya, yung Toyo, ikaw ba naman isang kumpanya magsusuhol ka ng 213 milyon dolyar sa Argenet account. At ito nga yung pangalan ng kumpanya ng Hong Kong. Wenlong Bank Limited, Hong Kong. At may nakalagak doon na 800 milyon. At yung 350 million, grant type compensation yun. Maaaring magbayad-bayad pinsala pa yun. At yung 250 million ay yung commercial loan. Na kinuha ni na Benedicto. Pero saan napunta lahat yan? Ang daming pera bakit tumaas ang halaga ng dolyar? Kung kinuha lahat ni Marcos yan, ay baka yung 2 pesos to $1 magiging 1:1 na lang. Hindi, swapang Ngayon, gumawi naman tayo sa pagpapatayo ng Bataan Nuclear Plant. Na kinumisyon niya itong itong Westinghouse upang magtayo ng dalawang nuclear reactor sa Bataan. Ito yung pinagpipilitan ng mga bugok, mga inutil, labubo na mga loyalista na kung hindi sana pinigilan ni Aquino yan, ay
mababa ang bayarin sa kuryente. Tanga-tanga naman yung mga loyalista na yan eh. Kung ano lang marinig, hanggang doon na lang yan. Pero yung pagka-design niya, napakahalaga niyan. Hindi basta-basta ganyan ang pagtatayo ng mga nuclear reactor. Kaya sabi ko nga, yung mga loyalista na yan, mga tanga-tanga yan, yung mga vlogger, mga kwan na yan, na inaayunan nila yung kwan na yan, Bataan nuclear plant na yan. Oh, hindi ba totoo ang sinasabi ko? Mga bobo kayo. Kasi, bago ka magtayo dyan, magkakaroon ng ocular inspection yan. Titignan yung lugar. Oh, yung Bataan na yan, prone yan sa tectonic volcano yan. Pagkatapos, yan ay nasa kasama sa ring of fire yan, di magkakaroon ng lindol. Oh. Yun ang mga dapat, yan ang iniiwasan ng mga nuclear, yung nagde-design ng nuclear reactor. Ngayon, kung magkaroon ng leakage yan, pananagutan ng Westinghouse yan, hindi luko-luko ang Westinghouse na magbabayad yan. Dahil yan, pinag-iingatan talaga nila yan. Dapat maitayo yan doon sa hindi abutin ng lindol. Oh, ganyan katanga yung mga vlogger na yan, mga troll na yan, mga loyalista na yan. Kung ano lang narinig nila, yun na. Dahil pumapabor sa mga Marcos, mga tanga, bobo. Kaya yan, kung magkaroon ng leak yan, magkakaroon ng radioactive yan, magkakaroon ng chain reaction yan, doon sa ang kapaligiran yan. Kung magkaroon ng radioactive yan, magkakaroon ng pinsala ang mga lupa sa paligid niyan, yung kalikasan, at saka yung mga nakatira dyan. Ayun, pag naihangin yan, makakaapekto pa rin yan. At yung mga tanga-tanga ito, mga putang ng mga ito, akala nila ganun lang kadali ang kwan na yan. Yung mga radioactive na yan, pag nagkaroon ng leakage. Kasi may mga tubo yan. Pag lumindol yan at nagkontrahan yung dalawang tubo, yung pagkakawilding yan, huwag mong sabihin na hindi puputok yan. Ganyan, yan ang pagkaiwas-iwasan ng mga gumagawa ng mga nuclear reactor, gaya ng Westinghouse. Dahil pag nagkamali sila ng design yan, liable sila, pananagutan nila, lahat yan. Malaking damage ang babayaran nila. Dahil nga yan, napakakwan yan. Ang halaga ng kwan yan ang halaga ng 1 kilowatt niyan bali kwan yan isang megawatt ang halaga niyan halos $1 million yan oh. Dalawang reactor, 660 yan yung bawat isang reactor oh, di 1,260 ay 1,320 megawatts. Oh. Pagkatapos milyon ang babayaran mo dyan sa 1 megawatt. Mahigit yan. Ewan ko ngayon, baka 2 milyon na. Kaya hindi totoo na itayo yung kung sa Bataan. Istruktura lang yung tayo. Kung wari lang ko yan, palabas lang yun Oh. Magkano yung binayad mo sa pagdidesign yan? Oh. Kasi yun na nga sabi ko. Yung kaibigan ko na nagtatrabaho sa Meralco, mataas ang katungkulan niya doon Yun ang sinabi niya sa akin. Nagtataka daw siya, bakit yung mga tubo, mga gamit na? Oh. Di doon pala nagkakaroon na ng radioactive Dahil ginamit yan Yung pinanggalingan yan, hindi kasi alam nila yung pinanggalingan niya. Ang pinanggalingan niyan ay doon sa nadisgrasyang kwan ng nuclear power plant sa Idaho. Isang state yan sa Amerika.
Bukod pa doon sa Long Island, nagkaroon din ng leakage niyan. Kaya nga nakahiwalay doon sa kanyang 3 Mile Island nga doon sa Berinya yata yun eh. Oh. Kaya yan ang sinasabi ko na huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng troll. Kaya nga nagbibigay ako ng benefit of doubt eh. Para mag-isipan naman ninyo. Eh kung sinabing ganun, naniwala ka na. Ah, ganun ba? Ganun ba? Hindi ganun kadali yan. Kaya, yan, kumita na yan eh. Pagkatapos sasabihin utang, di siyempre maglalabas na ng perang World Bank. Tatayo na dyan. Pero, nasaan yung pera? Oh, eh hindi naman natuloy. Oh, magkano binayad? May nag-inspeksyon ba? Wala. Basta nakita nila yung isang lugar doon sa Limay Bataan. Oh, kinuha nila, nagtayo na ng struktura. Na dumating ang mga tubo, nagamit na. Pagkatapos, kuwan na. Abay, ginawan junk shop na yung kuwan na yun. Kaya yan, huwag ninyong pagpapaniwalaan yung mga salita ng mga vlogger, mga kuwang, mga troll dyan, mga media dyan. Dahil yan, kontrolado lahat ni Marcos yan. Dahil yung sinasabi ko, natapalan lahat yan ng mga pera. Oh, hindi na sila nahiya niyan. Kababayan nila, linuloko nila. Nakikutsaba sa mga Marcos. Palibasa, pag nakalaban mo si Marcos, eh talagang titirahin ka niyan. Tignan mo si Percy Lapid. Oh, bakit walang kibo si Kwan? Bakit walang kibo ito si Kwan? Si Remulla. Oh, andyan si Bantak, hindi nila mahuli. Si Teves, hindi nila kayang hulihin. Oh, pagkatapos si Bongbong ngayon, sasabihin niya, hindi siya makikisa sa ICC. Kasi, alam niya, pag hinuli si Duterte, uhulihin na rin siya. Yan ang sinasabi ko, na hindi pa ninyo alam. Dahil ako, may sulat ako sa ICC, hindi pwedeng, hindi nila ako pakinggan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng, hindi nila ako pakinggan. Kung wari lang yan uutang, pero yan pupunta na lahat sa pera nila. Yung mga account na yan. Kasi ang unang-una dyan, yung financial issue. Oh, kara-kara ka bang pautangin ng World Bank? Kasi titignan nila yung kwan dyan eh. Titignan nila yung finding ng Westinghouse tungkol doon sa lugar na yon, yung sinasabi kong ginawa nila na ocular inspection, kung anong kinalabasan noon, kung ito malilindol o magkakaroon ng pagguho ang mga lupa. Yan ang numero 1 nilang tinitignan. Kaya hindi basta-basta maglalabas ng pera din yung kwan na yan. Pero yan, ilinabas na nila yan kung wari lang yan, yung financial issue. Kaya napakahirap yung kinukuha nilang ganyan sa mga kababayan nila. At meron pa akong isang ikukan na napakahalaga, baka kwan na nga eh. Kung kwan na ito, baka bubuksan ko na. Kailangan na talaga buksan. Pag-aaralan ko na. Kaya medyo madili-dili kung ako yung magsalita, kukuhan ko lang. Pero pag-aaralan ko na kung paano na itong mabubuksan na hindi pakikialaman na mamaputang inang magnanakaw na Marcos na yan. Yung mga magnanakaw ng politiko na yan. Halos lahat na namumuno dito sa Pilipinas ay puro mga magnanakaw. Mula sa Supreme Court, mga Congress, yung upper at lower, at yung executive, puro magnanakaw yan. Lahat ng nakakuan sa gobyerno, puro magnanakaw. Down to the level ng barangay kagawad. Puro magnanakaw yan. At natutuwa naman ako dahil doon sa Tabok, nag-uumpisa na rin silang auditin. Ang balita ko, 12 barangay na ang nagsasubmit ng kanilang kwan dyan, accountability.
kung saan napunta yung mga pera na yan. Diyan sa norte na nagsimula na. Kaya natutuwa naman ako at kanyan. Pero pag nakakuan na tayo, kukuha pa ako ng maraming accountant para mapabilis yan. Hindi yung pura masyado mabagal yan, kuha na yan. Kailangan mapabilis at mabilanggo, ang dapat mabilanggo. Teka muna. Ngayon, ito kasi si Amy. Si Amy na lang ang hindi nabibigyan ng kanang account, pero ibubulgar ko na para malaman ninyo. Kasi yung account ni Kwan ay naka-kwan yan doon sa Kwan doon sa Sentra account. Talagang malaking kinita ni Marcos ito, yung pagkukan niya nung sa Kwan na yan doon sa World Bank, ay sa Kwan, yung pamumuno niya ng martial law. Talagang malaki. Yung sa network bank account niya, mga dami corporation, real estate at stock. Kasi doon sa Kwan, doon sa yung pinakamagandang lupa sa Spain, merong kwan dyan si Marcos hindi nakita ito ng PCGG mari yung PCGG na rin yan, nakikutsabahan na rin bakit wala mga balita pagkatapos binaliwala na nila yan, kinuha na iklunos na nila noong 2023 kasi yan yung pinakamagandang lupa sa Spain, yung kung tawagin yan na lugar na yan yung Andalusia Kung ititingin mo paligid, paikot ang mata mo, kung saan abutin yung tanaw ng mata mo, yun ang pag-aari nila sa Spain, yung mga Marcos na yan. At meron pang mga ibang kwampa dyan, na hindi na yung mga kwan dyan na mga bagay, mga kwan nila nung umalis sila dito. Marami nalaman ng kwan ng Amerika na ilinista lahat nila Yung mga katulad ng mga account, kung ano-anong bank record yan, na talagang dumadaloy sa kanilang kwan yan sa kanilang mga account dami account Pero yung mga karamihan niya ng mga front nila ang kumukuhan dyan si Kwan Herminio Decini. Yung mga komisyon. Yung katulad ng pagtatayo ng nuclear kwan yan. Paano ka magkukomisyon ka? Hindi naman natuloy. Paano yan ngayon? Di ba bayaran mo, ibabalik mo yung kwan? Hindi na. Walang komisyon yan. Yung nga sinabi ko yung sa World Bank, na pag-uutang ka, alamin mo na yan. Pero yan kasi, yung mga nakalakak dyan, ay mga dami account yan na nakapangalan kay Kwan yan, kay General Sensio T. Santa Romana. Kaya yan ang nagagamit nila. Yan din ang Kwan yung kalyente na yan, kaya ligid ng buong mundo yan, nagyayabang yan kaya ito naman si Utabe, galit na galit. Bakit daw tuloy pa backjob daw? Di, backjob talaga.
Dahil may mga, hindi naman lahat maalaala ko eh. Oh. Siyempre, may mga bagay na dapat mo rin ko, i-research mo din maigi. Kailangan maging makatotohanan. Marami yung kung na yan, katulad nga yung sinasabi ko ng Petronas, Petromine, tsaka Petron. O, yung mga dami na mga kwan dito, katulad ni na Ramon Ang, si Pangilinan, yung mga yung Gokong Wei, marami yan dyan eh. Ngayon, i-kuan natin itong Arelma. Yung Arelma account, yan ay mga kumpanya na dyan din pumapasok yung pera ng mga Marcos eh. Isang private private na kumpanya doon sa Panama. Na meron po dinadagdagan na lang nila yung mga na yan eh. Yan yung 40 million na kakwan ng kasabwat niya yung Merrill, Lynch, Pierce, Pinner at Smith Corporation. Ito nasa New York noong 1972 ito. Ang Arias Doctrine ay dapat pairal na ang mga namumuno ay hindi dapat pangaralan niya yung kanilang mga na iwasan ang kwan. Pero hindi ginagawa ito eh. Kaya dito pa lang lumaganap na. Sa panahon ni Marcos talagang lumaganap ang kwan dito. Magaan ang pera noon. Oo. Pero kukunti naman kasi ang tao pa noon eh. Oh, hindi katulad na ngayon. Milyon na, ilang daang milyon na. Mahigit na 100 milyon na ang tao na kumakain. Oh, pagkatapos siyempre, dumarami ang demand, yung supply ko konti, tataas nga ang presyo. Ngayon, ito-ikon natin itong Central account ni Aimee. Kasi siya lang ang hindi nakwan dyan sa kwan na yan eh. Kaya binigyan siya ng isang Central account. Ito ay isang financial advisor para sa mga anak nila ni Manutok. Na ang shareholder ay Comcenter Corporation na itinatag noong 2002. At hanggang ngayon nag-ooperate ito. Ang master na kliyente nitong M-Class ay binuo noong 1997 sa Labuan, Malaysia. O bakit doon? Anong Labuan? Labo nga eh. O, kaya malabo. O, Labuan o. Kaya yon kumukuha lang yung si Aimee doon sa account ni BBM, yung 1MDB. Hindi naman sa Malaysia yan eh. Kaya ginagago nga tayo ng mga Marcos eh. Kaya yan ngayon ang kinukuhan. Dahil kung hindi totoo yan, bakit meron yung Goldman Sachs na nagbayad ng multa? O, ikinuhan ng Amerika, kinasuhan. At yan din, kaya nagbigay ng 2.9 billion yung Goldman Sachs sa 1MDB. Hindi sa Malaysia. Nakipag-ariglo. Ang totoo niyan, yung kwan na yan, isa lang yung sentro na yan. Yung dalawa, mahirap matagpuan, masyado mahigpit ang pagkakatago yan. Pero lalabas din yan. Kung saan kwan, kasi gumagamit sila ng maraming kumpanya na palipat-lipat eh. Na yung mga kumpanya na halos yung shell company nga, yung sinasabi ko, yung hindi gumagana. Pero may kapangalan din. Doon nila pinapasok ang mga pondo na yan.
Kaya itong Cetratrust ay yung dokumento na to ay nakabatay sa bangko doon sa sa United Overseas Bank Limited. Ito yung financial institution ng Singapore. Com Center refer to the account. At ito nakakwan din sa Hong Kong Shanghai Bank. Oh. Ang papel ni Amy dito yung offshore entities na ito na covered ng ICIG. Data, kaya nagkuan sila. Nagduda na sila. Pero itong kuan naman ito, itong PCJJ, wala nang kibo. Hindi na nila kinuan nito, hindi na nila tinuloy ang paghahabol nito. Umari, malaking pera din ang binibigay. Kaya nga sabi ko, tama siguro yung kasabihan ni ni Rene Sagisag na pag ang puno may bunga at hindi nakuha, nahinog, bumagsak sa lupa, lalayo ba ito doon sa lalayo ba dito doon sa puno? Maliban na lang kung sinungkit mo, talagang lalayo kung sino nakasungkit. Pero kung bumagsak sa lupa, hindi ka layuan yan sa puno. Padiba sa mga pinakain sa kanilang mga nakaw, kaya magnanakaw na rin. Dito, meron siyang settler, yung tiga-ayos. Yung trust protector. Kaya dito malalaman kung sino ito Ito yung master protector at saka master client nila si Mark Chua. Isang businessman na tiga Singapore. At nasabing boyfriend. Oh. Sabi ko na nga na boyfriend daw ni Amy. Oh. Makati talaga. Yan ang Diyan ang unang tutumbukin dyan. Kaya nga yung dalawang account na yan ni Amy, malalaman dahil ang pagkalaking pera dyan, dahil dito kumukuha sa 1MDB. Bakit yan tinayo sa Labuan, Malaysia? Oh. Bakit hindi sa Pilipinas kung talagang matino? Bakit kakon sa Singapore? Yun ang kwan. Kasi may mga proteksyon sila sa Singapore Kaya nga sinasabi ko, yung F1 na yan, negosyo ng mga Marcos yan. Mga sasakyan na yan. Dinadahilan lang yan, manunood lang siya doon. Pera ng taong bayan, nako, kawawa ang bayan. Ayan. Ayan pinutol nila. Kung puputulin nila yan, alam ko lang ang gagawin ko. Kaya nga talagang hindi na siguro ako dahil pag-aaralan ko na kung paano buksan yan. Total na lantad na sa inyo. Kung ang mga ginagawang pagnanakaw ng mga politiko. Hindi ako kailangan makiisa sa inyo. Ilalahad ko sa inyo ang katotohanan. Dahil yan, maraming traidor na Pilipino, mga makapili. Katulad ni Otavio at saka ni Caliente. Isa pa yata yung yung nananahimik na yata yung mga na yan sina ni Lady Mel at saka si yung William Morales at saka itong na ito yung reyna na Queen Helen. Natatawa na ako. Napalitaw na lahat Ano pang kailangan? Umpisahan ko ng pag-aralan kung paano bubuksan. Pero hindi ko pa bubuksan yan. Hanggat nandyan ang mga magnanakaw, yung mga Marcos na yan. At hindi rin makakatikim ang mga nasa ibang bansa hanggat hindi sila tumutulong na mahuli ang mga yan. Ito kasi mga na ito, mga military na ito, ay mga private army ito. Di ba, Browner? Private army ka? Gago, ulol.